pamunuan ng terminal na aayusin nila ang ventilation para komportable ang mga pasahero. At panghuli na lang po, sa Batangas City Grand Terminal na siyang binisita din ni Acting Secretary Lopez, nakitaan niya po na kulang ang electric fan at upuan sa arrival area. So medyo hindi po ganun kakomportable, especially sa mga nag-iintay ho, lalo na ho sa mga, andyan ho yung mga buntis, o kaya yung mga persons with disabilities, o kaya po ay yung mga senior citizens natin, na sana ho ay prioridad naman po, no? So pinaayos po ito ni Acting Transport Chief sa pamunuan ng bus terminal para sa kapakanan ng mga pasahero, lalo na po ang mga senior citizens at ang PWD. Para po matiyak na may masasakyan ang mga pasaherong pauwi na ng probinsya, mag-i-issue po ang LTFRB ng special permits sa... Actually, nag-issue na po sila ng about 847 special permits. At ito po ay sa may 124 na ruta. At magsisimula po ito mula October 30 hanggang November 9. So mahaba-haba po na panahon. At kung kinakailangan pa, ay magdadagdag pa rin po. So I think marami na ako nasabi. So, Ayun. okay po, So, ngayong bagong Pilipinas, hindi lang po safe, stable, and secure, kundi inclusive pa po ang paghahanda ng gobyerno. Dahil nga po, nasabi ni ASEC kanina, maraming salamat po, Ma'am ASEC, pati rin po ang kapakanan ng mga PWDs, ng ating mga seniors, at ng atin pong mga PWD ay siya pong pinaghahandaan. So sa atin pong mga viewers, sa atin pong mga listeners, again, we are live at the DILG Philippines Facebook. So mga viewers po natin, huwag po kayong mahiyang mag-comment. At inaabangan po namin ang inyong mga questions para po matugunan ng ating mga guests na kasama natin dito ngayong umaga. Kanina nga po, ulitin ko, no, nabanggit ni ASEC na sa 4 na sektor ng transportation, aviation, railway, maritime, at road sector, lahat po yon ay inikot ng ating acting chief, DOTR acting chief, no, para siguruhin ang safe, secure, and stable undas. So may dagdag din po, ang tanong kanina, dati na pong pinadala sa amin, ay ano daw po ang ginagawa ng DOTR para madagdagan yung mga pasahero, lalo na sa provincial routes. Kanina nasabi na nga po ni Ma'am ASEC. Pwede pong pakiulit, Ma'am. Okay, so nag-issue na rin po ang LTFRB ng about 847 bus or special permits para ho sa mga buses. At ito po ay dadaan sa may 124 na ruta. Ngayon, kung makikita po na kakailanganan pa, agara naman po na maglalabas ng additional special permit kasi apparently marami pa rin ho ang mga nag-a-apply ngayon. At ito po ay 24/7 po or mahaba-habang oras po. At again, I'm just reiterating, this will start from October 30 until November 9. Ayun. Opo. At hindi lang po yan po ay para sa road po. Sector, pero pagdating ko sa ating mga barko, ito po yung, I would just like to reiterate, yung relaxation order of relaxation of sailing schedules. Ito po naman ay katumbas ng mga special permit kung saan pinapayagan ho na magkaroon yung frequency ng biyahe para ho kasi nakita natin in the past, marami hong mga humahaba ho yung pila dahil kung konti lang po yung mga lumalayag na mga barko, no? So ngayon ho, mas mapapabilis kung magkakaroon ho na mga frequent na biyahe. Ayun. So sa mga nagtatanong po ng may ginagawa po ba ang gobyerno, lalong-lalo na po ang DOTR, para po kayo mas mabuti or maayos ang pag-uwi sa mga probinsya, nasagot na po ni ASEC Camaricar. So ayun po, ano. Ngayon naman, hindi lang po national government ang naghahanda, pati rin po sa banda naman ng local governments. So ngayong umaga, kasama po natin para po sa safe, stable, and secure undas sa Manila mismo. Dito po ay welcome po natin si Assistant Director Anthony Tirol Escueta, Assistant Director po ng Manila North Cemetery. Maganda. Sir, ibahago po natin sa atin ang mga tagapakinig ang paghahanda ng Manila. First po, magandang umaga po sa DILG. Okay po, sa paghahanda po namin sa LGU Manila, nag-designate mo kami ng mga places po sa mga media kasi alam niyo po para ma-inform din yung ating mga ongoers sa sementeryo
So, from time to time makikita nila po sa TV. And then, nag-launch din po kami ng aming pong website. Yun po yung aming puntod finder. Masi-search nyo po yung www.manilanorthcemetery.ph. Just type nyo lang po yung pangalan po ng inyong loved ones na gustong puntahan. At i-click nyo po and then lalabas po yung map ng Manila North Cemetery. And then magre-red po doon. So makikita nyo na po yung way going to your loved one para po hindi po kayo maligaw. At yung naman pong amin pong inihanda para po sa ating mga priority gaya ng buntis, senior at yung mga PWD. From the gate pa lang po on the ongoing right now, meron po kaming inihandang 10 e-trikes na pipick up po sa kanila going to their sites kung saan po sila pupunta and then pabalik din po ganun. But on the D-Day ng yung medyo mabigat na po yung pasok ng tao, hindi na po namin gagamitin yung e-trike. Instead, pinalitan po namin ng wheelchair. So, meron po kami mga volunteer na organization na magtutulak po from the gate hanggang dun po sa kanilang pupuntahan. Kasi medyo malaki po ang Manila North Cemetery. Exactly 54 hectares po yung aming pong land area. Yes, ma'am. Ayun, sir. So, hindi lang po polisiya ang inclusive, kundi pati na rin po sa aktual na pangyayari. Dahil ang Manila North Cemetery ay naghanda ng wheelchair na po mismo para sa ating mga PWD at saka sa mga nangangailangan na rin. Mamaya may mahilo or what, nakahanda po yon na para mabilis ang pagkilos. Ngayon naman, bago po tayo tumuloy sa iba pang mga tanong or presentation, meron po tayong comment dito, naka-address po yata ito sa PNP. Ano po? Nako sir, paano po maia-align ng PNP ang security protocols ng alinsunod dito po sa plano ng DOTR na nailahad po kanina ni ASEC, sir? Apo, ma'am. Napakalaking bagay ng coordination ng Philippine National Police sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, particular na sa DOTR. Halimbawa po, dun sa aviation sector, meron po tayong ABSI Group na kung saan ito po yung counterpart ng DOTR sa Philippine National Police. Pagdating naman po doon sa Philippine Coast Guard, nandiyan naman ang PNP Maritime Group bilang kanilang counterpart para po sa security naman natin sa karagatan po o sa ating mga maritime borders po. At pagdating naman sa lansangan, yung LTO, nandiyan naman po yung ating Highway Patrol Group para naman po sa coordination paano isi-secure yung ating pong mga major thoroughfares at iba-iba pa pong highways po natin. Ayun, thank you sir. Sana po ay nasagot doon sa tanong ng ating commenter. Balikan po natin ngayon ang Manila, no? Kanina nabanggit ni sir, ang focus ay PWDs. Meron din po bang special na pag-alaga or programa para sa mga bata? Ano naman po yung plano na nailahad ng Manila LGU? Okay po. Magandang tanong po yan. Meron po kaming tinatawag po na tagging system para po dun sa ating po mga kabataan. So, dun po ilalagay po sa kanilang wrist yung pong pangalan ng bata, yung contact number ng guardian, and then naka-record din po sa amin. Yung pong aming pong inihanda para po sa mga minors na dadalaw po, kasama ng kanilang mga magulang. So, ano po yun sir? Sa entrance po? Parang may registration, ganun po ba? Or ida-download po ba nila ito? Paano po? How does that work? Upon entry po nila sa entrance, meron po kaming desk. So, meron din, ando doon po yung aming pong help desk na kung yun, gaya nga po nung sinabi ko doon sa aming website, pwede rin po silang gumamit doon. At from there, magtataging na po yung aming po mga staff. Lalagyan po ng name po yung mga bata. Ayun. So, hindi lang seniors, hindi lang PWDs, pati na rin po mga bata ay binibigyang importansya natin ngayong Undas 2025. Ngayon, tumungo naman tayo sa LGU San Juan City. Magbabahagi po sa atin ng kanilang best practice at alam ko magugulat po kayo at ma-impress po kayo dahil sa
Pagsishare po ni Sir Brian Jelly, ang Head City Tourism and Cultural Affairs Office ng San Juan City sa kanilang paghahanda naman sa Undas 2025. Sir? Magandang umaga po sa ating lahat. Meron po kaming inhandang kaunting presentation, paglalahad sa excuse me, sa aming best practices dito sa lungsod ng San Juan. Yun sa amin po, kada taon, nasa mahigit 30,000 po ang bumibisita sa lungsod ng San Juan. At dito po, karamihan ay nagpupunta sa aming sementeryo, sa San Juan City Cemetery. Pero meron din po kaming St. John the Baptist Columbary at may CREP din po ang Santuario del Santo Cristo. So may tatlo po kaming maliliit lang po. Ito po ay maliliit lamang ng mga sementeryo dito sa lungsod ng San Juan. Nasa 29,000 po ang bumibisita doon sa San Juan City Cemetery at 1,000 po sa St. John the Baptist Columbary at nasa higit 300 lang po ang nasa Santuario del Santo Cristo na bumibisita. Ngayon, nagkakaroon po, ito po yung isa sa mahalaga, ay yung pagkakaroon ng maagang coordination at syempre yung collaboration ng ating mga opisina at departamento sa lungsod ng San Juan. Diyan po, pinapangunahan po ng ating Office of the City Mayor, si Mayor Francis Zamora po. Kaagapay po ang ating San Juan City Cemetery Administration at syempre lahat po ng ating emergency and rescue teams, ang San Juan City Police Station, ang San Juan BFP at ang iba pa pong mga departamento ng lungsod ng San Juan. Ngayon, mga 3 months prior po sa Undas, sa amin po, 3 months lang, maliit lang po kasi kami, hindi gaya nila. 3 months prior to Undas, nagkakaroon po kami ng preparations. Nag-umpisa sa aming mga meeting with the mayor at dito po may face-to-face meetings at syempre meron po kaming San Juan City Events Group na Viber group po ito. Events po because ito po yung sa San Juan City, tinuturing po naming isang event ang Undas. So lahat po ng events protocol na meron po tayo, ipinapatupad po namin yan doon sa ating Undas. At meron din po tayong San Juan City Response Cluster na group. Dito rin po pinag-uusapan din po natin kung paano natin mas mapabuti pa ang flow ng tao, ng traffic sa Undas. May sinusunod din po kaming San Juan City Public Cemetery Code or yung City Ordinance number 69 series of 2022. Dito po, mga ordinansang ito ay nagtatakda ng mga rules and regulations sa ano yung mga pwede at di pwedeng gawin sa sementeryo, yung mga bayad sa paglilibing, exhumation, yung mga ganong bagay po. Lahat ng mga cemetery concerns po, nasa cemetery code po natin. So yun po ay sinusunod natin at pinapatupad natin buong taon po yun. Kaya kahit na po 3 months preparation lang po kami, buong taon po ay may cemetery code tayong pinapatupad. Kaya napapadali po ang ating Undas 2025 at yung mga previous Undas po natin dahil sa maayos na implementation natin ng ating cemetery code. At syempre, dito sa cemetery code, dito po namin pinapatupad yung aming mga do's and don'ts gaya nung sa tuwing November 1 and 2 po, meron po tayong 6 a.m. to 12 midnight lamang na pagbisita. Bawal po ang overnight. At syempre bawal din po yung mga patalim, mga armas, bawal ang nakakalasing na inumin, pagsusugal, yung mga malalakas na music, bawal din po. Pagtitinda sa loob, pinagbabawal po natin yan. At yung pagtap at pagdala ng mga sasakyan sa loob ng sementeryo, pinagbabawal po natin yan. At syempre nga po, nagkakaroon din po tayo ng Incident Command Center po at Incident Command Post sa lungsod ng San Juan sa pamamagitan naman po ng ating Sustainable and Inclusive Tourism Code. Nasa Tourism Code ko natin yan na pag may major event sa San Juan, dapat po pinagpapatupad tayo ng ICS at ICP, yung Incident Command System at Incident Command Post. So, ang San Juan po sa pangunguna ni Mayor Francis Zamora ay bumili po ng isang emergency response vehicle na puno po ng communication devices. So, meron po tayo doon CCTV, may yung
CCTV po natin, nababato po yan doon naman sa ating Incident Command Center sa City Hall, at yung mga cameras din po ng City Hall, nakikita rin po doon sa aming vehicle na bago. So, meron din po doon may satellite feed po tayo doon para sa communications, sakaling down po yung ating mga telcos, meron pa rin po tayong paraan para makapag-communicate. Sa pamamagitan po ng ating tourism code, kailangan pong mamuno ang ating head of department sa ating ICP. So dito po sa ating undas, ang namumuno po dyan, bukod sa kay Mayor Francis Zamora, ay ang ating head ng cemetery po. At ang co-chairperson po doon ay ating CDRRMO head. So nagsasagawa po si Mayor Francis din ng personal na pagbisita at inspeksyon kasi medyo meticuloso po si Mayor, very hands-on, kaya po taon-taon po kailangan po talaga niyang binibisita yung cemetery. Hindi lamang po on desk preparations, all year round po nagbibisita po siya sa lahat ng lugar ng San Juan para sa inspection. Kaya on our toes po lahat ng mga department heads doon sa San Juan at yung mga empleyado. Kaya malinis po ang ating sementeryo. Ngayon sa ating cleanliness and sanitation, nagpapatupad po tayo ng pre at post clean-up operations at syempre twice a day po yung collection ng basura tuwing undas sa San Juan. Nagsisimula po yan ngayong taon, October 25 hanggang November 2 po. At nagkakaroon din po tayo ng segregation. May mga bins po kaming nilalagay doon sa sementeryo. Nagkakaroon din po kami ng deployment ng personnel mula sa iba't ibang opisina, mula sa San Juan City Cemetery, CDRRMO, POSO, TFD or yung Task Force Disiplina, Traffic Management Office, Parking Office, MMDA po na tumutulong din po sa amin ng MMDA, ang San Juan City Police, BFP San Juan, CSWD po, ang City Health Office, ang Senro, ang GSD, ang Red Cross din po ay nagpapadala at ng mga volunteers po doon sa ating mga sementeryo at iba pa pong support staff ng lungsod ng San Juan. Sa traffic po, nagpapatupad po tayo ng traffic rerouting sa November 1 at 2. Pag 31 po, ina-assess pa po namin kung kailangan, lalo na Friday ngayon. Pero pagdating po sa November 1 at 2, nagpapatupad po tayo ng rerouting. Dito po sa Colonel Bonnie Serrano Avenue, one-way po yan. Ay, yung iba po ay pinapadaan po namin sa Mariposa at sa Benitez. Ayun. At nagkakaroon din po tayo ng libreng sakay sa tulong po ng ating PNP, San Juan PNP po at ang ating mga barangay. Dito po crucial kasi maliit lang po yung cemetery natin at maliit lang yung parking space. So in-encourage po namin yung mga tao na sumakay na lang sa libreng sakay na binibigay po ng ating San Juan PNP at ng mga barangay po natin. Sila po ay nagdadala at naghahatid sundo po ng ating mga constituents doon po sa cementeryo. Meron din po tayong police assistance desk at BFB rin po ay naglalagay noon. Siyempre ang CSWD at CDRRMO din po. May additional police deployment din po kami mula sa NCRPO, Eastern Police District sa NCRPO at sa Krame. Siyempre malapit lang po sila sa amin. Yung aming cemetery po ay malapit lang sa Camp Krame. At may first aid stations din po. At para po sa mga senior citizens at mga buntis at PWD, meron din po kami mga free wheelchair na pinoprovide po sa kanila para po hindi na po nila kailangan maglakad ng malayo papunta po doon sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Usually po ang problema lang naman po namin na meet tuwing undas ay yung traffic at yung mobility po ng mga tao. Siyempre, heavy traffic po yan. Expect heavy traffic along Bonnie Serrano Avenue. Tapos, yung crowd control, siyempre sa tulong ng PNP at BFP po, at siyempre yung mga tanod po natin, marami po tayong force multipliers din po mula sa iba't ibang departments ng San Juan City. At yung sentro nga po ay dahil sa dami ng basura sa tuwing undas, ay 2 beses nagkokolekta ng basura po. Tapos sa San Juan City po, ayun, we treat nga po yung aming undas as a major event. So lahat po ng event protocols ay pinapatupad po natin. Dapat po may standby ambulances ang ating CDRMO, ang City Health Department, ang BFP at ang Red Cross. May mga ambulances po at may fire truck din po tayong naka-standby at SWAT
din po sakaling sa may problema naman po tayo sa security. At syempre, yun nga pong ating cemetery code ay pinapatupad din po natin nang sa gayon po ay mas safe, secure ang ating undas. Ayun, maraming salamat po, Sir Brian. Narinig po natin sa LGU San Juan City na ang unang-una may polisiya po sila. So, polisiya po is the cemetery code. And then, maliban po dun sa mga programang na ipatupad nila, nakakatuwa po na ang undas ay tinitreat po as an event. So, ang event management protocols nila are in place, including response, ICS, at pati na rin ang pag-aalaga sa mga sektor ng mga bata, seniors, PWD, mga buntis, kung saan nakaantabay din po doon. At dito ko sa paghahayag ni Sir Brian, dito ko narinig na sa isang LGU, whole of nation approach din po ang ipinapatupad. Nandun po ang national, LGU at komunidad. Congratulations po sa San Juan City, no, sa inyong mga best practices. Bumalik po tayo sa Manila, no. So tuwing taon-taon, ang Manila po lagi pong nasa news, sir, kasi nga napakalaki. Ilang hectares na nga po yun? 54 hectares 54 po. hectares po ang Manila North. Sir, mayroon po ba tayong something new ngayong taong 2025 para sa celebrate or pagdiwang natin ng undas? Meron po. Ayun. Inilunsad din po ni aming pong Mayor Isko Moreno na zero vendor po outside and inside the cemetery para po malesen din po yung crowd at yun din pong mga basura. Opo. Sa security naman po ng cemetery, makikita nyo po yung aming pong newly installed na command center na tinayuan po, nilagyan po ang buong 54 hectares ng 64 CCTV. AI po yun, kumbaga talagang high-tech na po. So makikita na rin po namin doon, coordinated po with the PNP, yung pong mga personality na may mga record, so yung mga wanted person, pag na-detect po yung kanilang facial feature, pwede na po namin silang ipa-approach po sa ating pong mga PNP personnel. At yung po na mga PNP personnel po, from the gate, meron na po kaming, ando dun po ang kanilang command center. And then dun sa first rotonda po, ando dun din po, meron din po dun another station po ang PNP, ang Red Cross, MDRMO, yung aming pong Manila Health Department na mobile. Tapos, and then sa second rotonda, andun din po, meron din po. Ayun. So sa LGU Manila nga po ay rinse and repeat na po sila yan, taon-taon pero hindi po ibig sabihin ay hindi na po tayo magtatrabaho ng mas maganda pang paninilbihan sa bayan. So katulad nga nung na-share na ni Sir, meron sila ngayon no vendor policy, zero Yes po. vendor policy Yes para po maiwasan ang crowd at saka yung basura nga po. And then marami pang naibahagi si Sir Balik naman po tayo sa DOTR kasi may tanong po sa ating comment section. Ma'am Asek, nag-expect po ba tayo ng influx ng passengers? Kailan po ba, based sa inyong study, ay kailan po ba nag-i-start yung pagdami ng mga pasahero sa mga terminal natin in all sectors? As always naman po, Director, talagang anticipated na ho natin na definitely, kasi ito lang ho yung panahon na pwede ho tayong makauwi at magbakasyon yung iba at alalahanin naman po yung ating mga mahal sa buhay. So, inaasahan ho natin normally mga October 30 or 31, pero dahil ho, I understand meron din po tayong wellness break, yung iba ho, napaaga pa. At sana ho, in a way, para ho hindi rin, kung gusto ho natin ma-avoid yung siksikan, pwede naman ho tayong bumisita na mas maaga sa ating mga mahal sa buhay para lang ho hindi tayo sabay-sabay. But definitely, we're anticipating the influx would happen anytime soon. Mga 30, 31, 1, 2, yan po. Both ng pauwi at pabalik Opo, pauwi ng at pabalik Maynila. po. Ayun. So thank you so much sa inyong sharing, Ma'am Asek. Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang kritikal na aspeto ng paghahanda. Safe, secured, stable and secured UNDAS 2025, ang usaping fire prevention at
911 response naman po for whatever incidents na mangyayari. So bigyan natin ng panahon ang Bureau of Fire Protection, sir. Yes, ma'am. Ang Bureau of Fire Protection po sa pamumuno ng aming butiing Director, Fire Director Jesus Piedad Fernandez ay magde-deploy po ng hindi bababa sa 27,500 BFP personnel para magman po ng ating mga BFP PAS, yung tinatawag nating First Aid Service Team, yung pagkakaroon ng Motorist Assistance Desk sa mga highways natin. At the same time po, yung pagde-deploy ng mga fire truck and ambulance visibility sa mga strategic locations sa ating buong bansa in coordination po with the local government officials po na nakakasakop sa ating mga fire stations sa buong bansa. At ang Bureau of Fire Protection po ay nag-issue ng memorandum all regional directors activating Uplan Kaluluwa, na kung saan po, ito po, mag-establish po ang Bureau of Fire Protection. And in line po sa ating mandato, ang Bureau of Fire Protection po ay mailalagay mula ngayon hanggang bukas po sa heightened alert status, Code Blue, at magsisimula po sa October 30 hanggang November 2 ay nasa full alert status, Code Red na po ang Bureau of Fire Protection para magbigay ng agarang responde sa alinmang pangyayari na magaganap sa observance ng ating UNDAS 2025. At isa sa mga adhikahin po ng ating Bureau of Fire Protection po is makapagbigay ng tinatawag nating mga fire prevention tips, at inaanyayahan po namin ang lahat na mag-follow po sa Facebook page kasi araw-araw po ang Bureau of Fire Protection po ay nagpo-post po ng mga iba't ibang mga fire prevention and fire safety tips sa aming Facebook page, at inaanyayahan namin na lahat po ay mag-share at mag-like para sa informasyon po ng lahat ng mga mamamayan po na nanonood at nakikinig, naka-channel po sa social media. At ang Bureau of Fire Protection po ay may hinandang presentasyon po para sa awareness po ngayong UNDAS. So napakahalaga po sa mga pag nagkaroon po ng ating celebration po ng UNDAS, normal po na yung karamihan po ay umuwi sa kanilang mga probinsya para magkaroon ng reunion with their departed ones. Isa po sa mga nangyayaring sunog ay yung mga napapabayaan po ng mga electrical appliances na hindi na i-plug down. So it is always safe na pagka umalis po tayo sa ating pamayanan, ay sa ating bahay, na i-switch off natin ang ating main circuit breaker para maiwasan po yung pagkakaroon ng sunog na sanhi ng kuryente. Ayun. So mahalaga po, no? Kasi ilan yung deployment nila? 27,000 Bureau of Fire personnel will be deployed across the country to complement yung 60,000 na deployment naman po ng uniformed ng Philippine National Police. So ngayon nga po, magsisiuwian sa probinsya, huwag pong kalimutan i-switch off ang inyong main circuit breaker para po maiwasan ang sunog. Ano po? So ngayon, ang tanong po natin, para po itong naibahagi sa atin na whole of nation approach nga po ang safe, stable, and secured UNDAS. Ito po ay shared responsibility. Hindi lang po among government agencies, kasi napakinggan nyo naman po, hindi po tayo nagpapabaya. Lahat po ay ginagawa ng paraan, naglo-launch ng program, gumagawa ng mga proyekto, hinahanda ang lahat ng aspeto. Pero kailangan din po ng participation, of course, ng public. At yun na nga po, unang-una, always secure your homes before umalis. At sa siguro, kung meron pa po tayong mga paalala at mga updates, saan po ba, kanina nabanggit na ni BFP, no, ang kanilang social media pages. Paano po sa DOTR, ma'am, and PNP and LGUs, ibahagi po natin sa kanila ang mga hotlines, command centers, or any channels na pwede pong ma-access ng publiko. Para po sa DOTR, andyan naman po ang aming Facebook. At readily po ay kami magre-respond naman.
At in the coming days, magpo-post din po kami ng mga reminders at lahat mo ng contact details ng lahat hong ahensya under the OTR para siguro kopyahin nyo na ho, isave nyo na ho sa inyong mga telepono para anytime na kailanganin nyo po ng assistance, nandyan po kami para tumulong sa inyo. But for LTFRB, kung mabanggit ko lang po, ito po yung binigay nila. You may contact 24/7 po ito na hotline 0956-761-0739. 0956-761-0739 para lang po ito sa LTFRB. The rest, pakiantabay lang po sa aming Facebook page ng DOTR for the other contact details. Ayun, thank you po ma'am. No? Doon lang po tayo sa mga official pages ng mga national government agencies na nabanggit na nga po. Naku, ngayon pong na-launch na natin ang Unified 911. Paano po kaya ang changes or pagbabago na ine-expect natin sa response time natin both from the PNP and sa BFP? Sir? Would you like to share kung ano po yung ine-expect nating pagbabago dahil sa pag-launch na natin nga po nitong Unified 911 natin? Sa part po ng Bureau of Fire Protection po, ang Unified 911 na activation po ngayon ay malaking tulong po sa atin kasi hindi na kailangang i-memorize yung number ng mga immediate responder natin because through 911 po, habang kausap natin yung operator, maya't maya ipapat-in tayo doon sa mismong nearest responder at immediately po habang kausap natin ay makakarating po ng agahan yung ating mga responder po doon sa inyong lugar. Ayon, Unified 911, quick response ang ibig sabihin. Paano po sir sa PNP, paano naman po tayo, Sir Tuanyo? Opo ma'am, hindi magsisinungaling ang datos magmula ng nilaunch ni SILG noong September 11, yung ating pong Unified 911. Magmula ma'am sa 4,634 bago po i-launch ito, nag-increase po tayo ng 23% o umabot tayo ng 19,761 na mga legit calls. Ibig sabihin, naniniwala na ang ating mga taong bayan sa pagiging epektibo ng Unified 11 dahil mas pinabilis, pinaiksi ang ating responde. At yung prank calls natin ma'am na nagmula sa 22,000 plus, bumaba siya sa 2,000 o bumaba siya ng 87% sapagkat maganda yung features ng ating Unified 911 ngayon na nabablock niya na yung mga prank calls para makapagtuon naman tayo doon sa mga legitimate na tawag. At dahil na mas simple, mas mabilis yung Unified 911 natin ma'am, from 4 minutes 62 seconds na responde natin bago i-launch ito, bumaba na tayo sa 2 minutes 79 seconds. Wow! So yung sinasabi po dati ni DILG Secretary John Vic Remulla, from 5 minutes, 3 minutes, kaya na. Less than pa, actually. Ano po? So, congratulations po sa quick response efforts natin. Ngayon, nitong undas, tuwing undas, meron po syempre tayong datos ng kung ano nga ba yung pinaka-frequent na emergencies na tinutugunan ng PNP at saka rin ng BFP. Sir? Base po sa datos natin ng UNDAS 2024, ang pinakamalaking naging records po natin yung confiscation po ng mga items na kung saan pinagbabawal ng mga LGUs. Kasama mo dyan ma'am yung bladed weapons noong 2024 nakakumpiska ang PNP ng 478. Kasama na rin dyan ma'am yung pinagbabawal na alcohol, yung pong karaoke, at saka yung mga playing cards na taon-taon ipinagbabawal pero yung mga kababayan natin mukhang nakakalimot. Kaya sa mga darating na araw, magpapatuloy po yung paalaala ng PNP at ang kasamahan natin mga partners natin ng AFP, Bureau of Fire, sa ating PCG, na ito po ay papaalala uli ng ating pamahalaan kung ano yung mga bagay at makipag-ugnayan po sa ating mga local government units kung ano yung mga bawal at hindi na dalhin po dito sa UNDAS 2025. Ayun, so mga bawal po ay ang videoke ng masyadong malakas dahil nakakaistorbo po sa komunidad. At ang paglalaro po ng sugal, bawal po yon. At pati na rin po ang pagdadala ng mga matatalim na bagay. Ang matalim lang po na dapat na bitbit ninyo ay ang tingin, para umiwas. Umiwas sa mga sakuna, gamitin ang matalim ng mata. At saka, bawal din po ang panghuli sir, yung mainumin nga pong ipinagbabawal. Para po tayo ay safe, stable, and secure UNDAS 2025. Ayan. So,
sa darating nitong undas, nabanggit na po yata kanina ni LGU Manila at saka si San Juan, yung mga isasara, ay mga heavy traffic na mga roads natin. Meron po bang i-close naman? Sa Manila po, meron po. I-announce po natin para sa ating mga tagapakinig, sir, na Sa nadalaw. mga nakikinig po at mga televiewer po ngayon, 24/7 po, bukas po ang aming Facebook Live. Time to time, pinopost po namin kung ano man po yung mga dapat at hindi po dapat gawin sa pagdalaw nyo po sa Manila North Cemetery. Yun po mga naka-close din po na daan. Okay po. Sir? Wala po kaming isasarang kalye sa lungsod ng San Juan. May i-implement po tayong one-way road lang po at rerouting dito po sa Colonel Bonnie Serrano Street sa November 1 at 2 po. May mga traffic enforcers naman po tayong tutulong para turuan po kayo kung saan po ang daan natin. At may mga nakapaskil din pong mga information materials para makita nyo po kung ano po yung mga daan na pwede nating tahakin sa pagbaybay natin sa lungsod ng San Juan. Ayon, maraming salamat po sa ating mga guests ngayon at bilang panghuli, pakinggan po natin ang mensahe ng ating mga guests. Magsimula tayo kay Ma'am Asek. Ma'am, kung meron pa po kayong panghuling mensahe para sa ating mga kababayan na nakikinig po. Okay po. Ang lagi naman pong direktiba ng Pangulo at ganun din po ni Acting Secretary Giovanni Lopez ay dapat ho siguruhin na ligtas po at mapayapa at convenient po ang biyahe ng ating mga kababayan. Ang gusto lang ho namin i-overemphasize, bukod ho sa lahat ng mga preparations, ay sana ho magbaon ho tayong lahat, especially ho yung mga nagdadrive ng lamig ho ng ulo. Especially ho, very lately ho marami hong road rage yan. Wala hong magandang idudulot ang init ng ulo. Pagkus baka kung talagang madamay po kayo, ay pwede ho kayong masuspinde o even ma-revoke ang inyong lisensya. At atin ho sanang intindihin at palaging alalahanin na ito po ay pribilehiyo. Tayo po ay may responsibilidad, hindi lamang ho para sa ating sarili, kundi para sa lahat. Yung kaligtasan ho ng lahat ay nakasalalay po sa atin. So, sana ho sa mga magmamaneho, ingat ho tayo at maging lang po tayo, cool lang po tayo. Huwag po masyado uminit ang ulo dahil mahirap po yun at para lang ho sa kapakanan ng lahat. At sa mga commuters naman ho, andito po kami, nakaantabay. Kung meron ho mga kailangang tulong or assistance, tumawag lang ho kayo at katulad ho ng sinabi ko, ipapaskill po namin or ipopost po namin sa FB website ang mga contact details. At sa mga iba pa hong mga aalis, sana ho magplano ho tayo na maaga para kung gusto ho natin makaiwas sa mga influx o sa dagsa po ng tao, maybe we can opt to go or visit our loved ones on an earlier date o kaya ho later date para lang ho hindi tayo for our convenience na rin po. So, yun lang po. Ayon, thank you po Ma'am Asek Maricar Bautista of the DOTR. Sir Tuanyo, meron pa po kayong panghuling mensahe or paalala sa ating mga tagapakinig? Opo, ma'am. Ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas ay nakaangkla sa kautusan ng ating mahal na Pangulo at sa ating pong SILG KGPNP na magpapatuloy yung paalaala sa mga kababayan natin para sa UNDAS 2025 kaugnay ng mga scam na online, halimbawa po yung mga Airbnb, yung mga rent na mga kung saan pupunta po yung ating mga kababayan. Sinasabi po ng Philippine National Police na kapag ito ay too good to be true, it is probably is. Ibig sabihin po, pag masyado siyang halimbawang mura, probably ito ay scam. Magpapalabas din po ng anunsyo ang ating PNP sa pamamagitan po ng Highway Patrol Group para naman po ito sa mga magre-rent naman po ng mga sasakyan o yung mga scam natin ng mga rent tangay, yung mga scam po natin. Kaugnay po nito, ang Philippine National Police ay patuloy na hindi lamang po magdi-deploy kaugnay ng UNDAS 2025, magpapatuloy po yung pagpapababa ng ating pong datos ng krimen sa 8 Focus Crime at hindi po hihinto dahil sa UNDAS 2025 yung ating po mga police-initiated operations, halimbawa po ng checkpoints, laban po natin sa illegal na droga, sa smuggling at iba pa pong police-initiated operations, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat, sir. So, from the BFP, please. Ang Bureau of Fire Protection po ay tuloy-tuloy po maliban lang po sa pag-activate namin ng Oplan Kaluluwa. Ang Bureau of Fire Protection po ay tuloy-tuloy sa
pagsasagawa ng tinatawag naming Uplan Ligtas na Pamayanan na kung saan ang aming mga kabomberohan ay umiikot po sa paligid sa lahat ng mga convergence area para magbigay ng paalala ngayong panahon ng undas, at the same time po isang pinakamahalagang fire safety tips po na ibibigay ng Bureau of Fire Protection po tuwing undas yung tinatawag nating good household keeping habit, na kung saan pagka iniwan natin ang ating tahanan, kailangan ito'y nasa maayos para sa pagbalik po natin ay maayos din nating babalikan. At the same time po, ang Bureau of Fire Protection po ay nakahandang tumugon sa lahat ng pangangailangan tuwing magkakaroon ng emergencies and disasters. Nandyan lang po ang Bureau of Fire Protection po. Tumawag lang po, gamitin natin ang National Emergency Number 911 para sa agarang pagtugon po ng ating mga bombero po. Ayon, salamat from LGU Manila. Mula po sa pamunuan po ng Manila North Cemetery, amin pong ipinapakiusap din po sa inyo na magdala po ng anumang panlaban. Gawa po ng mainit, maulan po lagi ang panahon pagdating ng hapon. At sa mga dadalaw naman po sa Manila North Cemetery, bukas po ang aming Facebook Live at makikita nyo po yung live feed kung ano po ang situation, kung maraming tao, kung anong oras kayo balak nyong makita agad kung dapat pa ba akong pupunta kasi sa dami ng tao. Yun po. At pakiusap din po, magdala rin po tayo ng ating po mga garbage bag para makatulong na rin po tayo para po luminis po yung ating pong public cemetery. Gaya nga po ng sinabi po ng aming pong mayor, sama-sama tayo po tayo. Let's make Manila great again. Ayon, maraming salamat Sir Anthony Tirol Escueta, Assistant Director of the Manila North Cemetery from San Juan. Sir? Unang-una po, si Mayor Francis Zamora ay nagpapasalamat po sa DILG, sa PNP, sa BFB, sa MMDA po, sa tulong po nilang pinapadala parate sa tuwing may events po tayo at undas. Dahil po sa tulong ninyo ay mas nasisiguro po natin ang kaligtasan ng lahat na nagpupunta sa events po natin. Salamat po ng marami. At syempre sa lahat po ng pupunta sa ating mga sementeryo, tandaan po natin ang ating mga panuntunan sa loob ng sementeryo. Mababasa niyo po yan sa ating Facebook page. At may regular weather forecast din po localized to San Juan City. May weather forecasters po tayo at nilalabas po natin yan sa ating Facebook page. Tingnan niyo lang po para makasiguro po kayo doon sa ating panahon kung ano po yung dapat dalhin ninyo. At syempre sa lahat ng mga tanong, questions po at concerns at emergencies, pwede rin niyo po tawagan ang San Juan City Hotline 137135 para po sa agarang tugon. Maraming salamat po. Thank you so much. Diyan po nagtatapos ang ating kapihan ngayong umaga. Sa ngalan po ni DILG Secretary John V. Cremulya at ni Undersecretary Rolando Puno, Assistant Secretary Lia Badillo Crisostomo. Maraming salamat po sa ating mga partners from the Department of Transportation, Ma'am Asek, from the PNP, Sir, from the BFP, LGUs of San Juan City and City of Manila for joining us today, and for your continued service to the Filipino people. To our viewers and listeners, as we commemorate Undas 2025, let's all do our part in ensuring safe, stable, and secured Undas 2025. Muli, ako po si Eva Bakay. Magandang umaga po sa inyong lahat.